Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung tradition or mga paniniwala ng mga Chinese dito sa Hong Kong? So first is napaka-sacred sa kanila or napaka-importante sa kanila is yung religion nila, Buddhism. Malaki talaga yung paniniwala nila diyan. Sobrang tatag ng pananampalataya nila. So first is may mga Buddha yan sila na mga tawag nito, mga parang santo-santo. So, bawal mo yang hawakan. Hindi pwede, bawal. Kaya ako minsan hindi pa ako humawak ng mga ganyan-ganyan. Bawal. Napakabawal niya. Kasi ang paniniwala nila dyan is, yung swerte is mapupunta sa'yo. So, kahit na maano-ano pa yan dyan, kahit na naghihirap silang, alam mo yon, buhatin yan, is wala ka talagang karapatan na tulungan sila kasi ayaw talaga nilang magpatulong. Ayan, so first is ganyan yung paniniwala nila. Second, lalo na yung mga matatanda is nagpapa-feng shui sila. Yung mga katulong nila is pinapapunta nila ng feng shui, pinapaano nila, alam mo yun, yung parang pinapahulaan, ganun. Basta pinapapongso yung tinitignan. Kaya kapag ginaganon kayo, yung may pumunta dyan na parang albularyo sa bahay ng amo nyo, is, ano talaga kayo, ngiti-ngiti. Kasi, kapag nakasimangot kayo, sinasabi nila na malas, ganyan-ganyan. Kaya kailangan nakangiti lang kayo always. Ayan. So, yan yung isa sa mga paniniwala nila. Kapag sinasabi ng parang albularyo nila na hindi siya compatible na maging katulong mo kasi nagdadala siya ng malas and hindi ka suswertehin. So, ganon. Third is paniniwala nila is parang maswerte sa kanila yung may nunal. Lalo ako yung nunal ko is nasa ilong. Pero simula dumating ako dito, parang swerte nga. Kasi nung wala pa ako dito, nung pagdating ko talaga, parang hirap na hirap sila. Kahit damit hindi sila makabili. Ayan. And then yung damit ng bata is butas-butas na, hindi sila makabili. Ang daming wala, ang daming kulang. So nung pagdating ko, ang dami na nilang naipundar. Tapos yung mga damit nila is hindi na katulad dati. Halos kada nagsha-shopping na sila, namimili na sila ng damit. And then nakakapundar na din sila ng mga gamit, nakakabili sila ng bagong mesa, ayan, nakakabili sila ng parang mga appliances nila. Ayan, madami silang appliances na nabili na simula nung dumating ako dito. And nakabili ng bagong cellphone. Ayan, nakaka-travel sila 2 beses. Ayan. So, nung wala ako, parang hindi. Siguro dahil wala silang pera kasi nga sa labas sila kumakain kasi hindi sila nagluluto. So, ang gastos ng pagkain sa labas. Ngayon is, kada linggo lang sila lumalabas para kumain. Most of the time is dito lang talaga sa bahay ako nagluluto. So, parang nakakatipid sila doon. And, parang din kasi simula nung dumating ako nakakatipid sila kasi yung mga kuryente ganyan-ganyan is iniingatan ko. Alam mo yun, kapag walang gamit pinapatay ko. Yung amo kong babae is napakaburara nito sa mga bagay-bagay. Ako tinitignan ko talaga pag may hindi na gumagana, alam mo yung hindi naman kailangan, pinapatay ko. And then katulad ng mga exhaust fan, ganyan, siya pabayaan niya lang yan kung ano dyan, ako pinapatay ko yan. And then third na paniniwala nila, lalo yung mga matatanda, is bawal magsuot ng itim na damit. So mostly yung damit na sinusuot is red. Kaya nung bago ako dito, sinearch ko talaga yan. And sabi nga bawal yung itim. So parati mga dala-dala ko may mga kulay-kulay na damit, puro pula, pink, yellow, ayan. So meron akong itim, 1 peraso lang kasi nga bawal. Pero nung pagdating ko dito, halos parating may lamay yung bahay namin kasi puro itim yung damit nila. Kaya hindi ako naniniwala. Depende, pag matanda yung amo mo is naniniwala talaga sila sa ganyan. Kaya wala kang choice kundi sundin. Pero sa mga bagong generation na is wala na silang mga ganyang paniniwala. Yung paniniwala na lang nila is kapag Chinese New Year, naliligo sila ng dahon-dahon, na sila lang yung nun, yung hindi nila i-share sa katulong kasi ayaw nga nila na yung swerte is mapunta sa katulong. So naliligo sila niyan, hindi sila nagbibigay, dahon-dahon na yan. Ayan, and then nagpapalit sila ng mga bagong damit. Halimbawa, Chinese New Year, mamaya pagpatak ng alas 11 ng gabi,
dapat bago mag alas 11 naliligo na yan sila, and mga bago yung mga damit nila, bagong panty, bagong damit, lahat-lahat bago. Ayan, and bago yung mga ano sa bahay, yung mga towel, yung mga luma na mga gamit is pinagtatapon and pinapalitan ng bago. So ganun ang paniniwala nila, and yun, nagbibigay sila ng ano, pera, depende sa amo. Pero kasi ang paniniwala kapag hindi nagbigay is malas talaga daw, kaya nagbibigay talaga sila. And then ano pa ba, halos ang mga taga dito is ano talaga sila sa bata, tutok sila, kailangan advance yung anak nila sa lahat ng bagay, mapa-English lahat-lahat, gusto nila magaling yung anak nila kaysa sa iba, kaya pinapaaral nila yan ng mga extra activity. Kaya ikaw kung ano ka, yung tawag nito pala, biro-biro ka, wag mong gawin na biruin yung bata tungkol sa pag-aaral. Halimbawa, nagtanong sa yung bata, what is Hamlet? Halimbawa, sagutin mo, Hamlet is ganito. Hindi pwede ganun. Ang ginagawa ko kapag nagtanong sa akin ang bata na ganyan, magtanong siya ng Hamlet means what? So, isi-search ko talaga yan kasi nababasa namin and hindi niya naiintindihan kung ano yung Hamlet. So, isi-search namin yung Hamlet pala is isang baryo na maliit na composed of like 5 or 8 houses only. So baryo nga. So hamlet to hamlet. So ibig sabihin, maliit lang siya na lugar na composed of small ano ba 'yun? Bilang ng mga tao. So ganun, hindi pwedeng patsamba-tsamba ka lang. Halimbawa, pag tinanong ka ng alaga mo gantong gawin, paano gawin to? And then sagutin mo, merong isang katulong na nagsabi na ansiran mo lang dyan ng I love you. Ngayon, ang ginawa ng bata, sinunod, pag uwi, tinignan ng parents and nakita, sabi, bakit ganito yung sulat ng anak ko? Nagsabi yung bata na, sabi kasi ni Cheche, ganyan yung isulat kapag hindi marunong. So nagalit yung amo sa Cheche, sa katulong. Tas tawa-tawa yung katulong. Sabi ng tatay is hindi pwede yung ganyan. Sa susunod, hindi na talaga kita papayagan. Pagka ganyan ng ganyan is tatanggalin na talaga kita. So pagdating guys sa mga seryosong bagay sa pag-aaral ng bata, sa ganyan, dapat serious kayo, and also bantayan nyo always yung bata, lalo pag nasa labas, kasi may ibang mga Chinese na nagpipicture, nagbi-video, kapag binuburaraan mo yung bata, kapag hinayaan mo yung bata, kapag alam mo yun, hindi mo tinignan yung bata and may Chinese na nakakita sa'yo, bibideohan yan or pipicturean and ipopost. Katulad nung babae na yun nga, hinawakan niya yung bata ng pasakal ata yun, kasi nga tumatawid din, ayaw tumawid kasi nga kakagising lang. So ngayon binidyuhan nung Chinese and ayun, nag-viral. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero parang tinanggal siya noon kasi ayun nga yung nangyari. So ingat-ingat kayo pag nasa labas, huwag nyo talagang sasaktan yung bata kasi mga marites yung mga ibang Chinese din dito, lalo pag concern nila is bata. Ayun lang. And then paniniwala nila, so far ganun pa lang naman yung na-experience ko sa matatanda dito. Basta batiin mo lang sila and always smile. Yun talaga importante. Ayaw na ayaw nila nang nakasimangot. Especially kapag yung amo mo is taga mainland China. Ayaw na ayaw nila nang nakasimangot. Galit na galit sila dyan kasi malas daw yan. Kaya parati kang nakangiti. Ayun lang. And sana may natutunan kayo sa video ko. Thank you so much for watching. Bye bye. Love you all.